Hello guys, what's up? How are you? And welcome back again to my YouTube channel. So this is not related to NBA 2K or Mobile Legends. This is all about the Singapore tax information that we are required to submit or to update. So all content creators will receive this email from YouTube, but this new update is eligible only for those who have a YouTube channel that exists almost 3 years and up. So kung bago lang ang channel mo, hindi mo pa 'to kailangang gawin, pero merong mas mauunang tax information at ito ay tinatawag na US tax information. Yan yung mauuna bago 'tong Singapore tax information. So kung bago ka pa lang, again ang mauuna mong i-fill out is yung US tax information. Kung tapos ka na dun and mahigit 3 years na yung channel mo, ibig sabihin mag-i-expired na yung US tax information na ginawa mo. So makaka-receive ka na ng bagong tax which is itong Singapore tax information. So why do we need to update our tax info? Sabi dito, kapag hindi natin ma-update yung tax information natin, tayo ay magkakaroon ng default tax rate na 24% sa ating mga kita. So napakalaking kaltas dun guys sa ating mga income. Alright, so without further ado, let's begin. So first, open lang kayo ng laptop or PC kasi hindi siya pwede sa phone. Baka mahirapan lang kayo. So much better use computer na lang. Okay, then click nyo lang tong nasa email na submit my tax documents. Then mapupunta kayo dyan sa instruction kung paano ba gagawin. So una daw, magpunta kayo sa Google AdSense. Ayan, mag-sign in tayo dito. So ayan, since naka-sign in na ako, andito na yung dashboard ng Google AdSense. So pupunta lang tayo, sabi dito, pupunta tayo ng payments info. Ayan, so pupunta tayo ng payments information. Ayan. So pwede niyo lang tong sundan guys. Then click manage settings. Manage settings. So tingnan lang natin dito, naglo-loading lang, ayan. Manage settings ito. Ayan. After ng manage settings, ano daw? Payments profile and click the United States tax information. United tax information. I-click natin tong pencil na to. Right? Then, click manage tax information. Manage tax information. So, ang gagawin natin, add lang natin tong tax information. Start form. So, business type. Siyempre, individual tayo. Ayan. So dahil Singapore to, Singapore tax information, ang tinatanong dito, do you have permanent establishment in Singapore? Siyempre, hindi ka naman taga Singapore, kaya no. Okay? Are you registered for Singapore goods and services tax? Siyempre, no. Okay, then ito naman, unique equity number, optional, pero sa mga Singaporean lang to, Singapore lang naka-base. Kung taga Singapore ka, o siyempre, click mo yung dalawang yes. Tapos mag-fill out ka dito. Pero kung hindi ka naman taga Singapore at hindi ka naka-base sa Singapore, no, no, then blank mo lang to. Huwag ka na mag-fill out dyan. Then, are you eligible for tax exemption? No mo lang. Huwag ka mag-yes dyan. Kasi nga, Singapore based lang yan. So, hindi ka naman Singaporean at hindi ka naman taga Singapore, kaya no mo lang. Then, dito, no mo lang din ulit. Ayan. Kasi pag clinic mo yung yes, ayan, hihingian ka pa dyan ng tax residency. So, hindi ka nga naman taga Singapore, ano ipo-provide mo dyan? Okay, so mag-no ka lang dyan. So, click lang natin yung submit. So, ayan, click ko yung submit na, pero i-review nyo yung mga sagot nyo, individual, no, 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 no. Alright, then click submit. Then, ang gagawin natin dito,
re-reply, mag-aantay tayo ng reply sa email. Ayan. Singapore, your tax info has been accepted. Okay? So, antay na lang tayo ng email para maging status niya is ganito na, accepted na din kung kailan natin ginawa, saka mag-expired. Alright? So, punta tayo ng email. So, ito na, bagong email. Ayan, wala pang 2 minuto, 1 minuto. Your Singapore tax information has been accepted. The Singapore tax information you added to your payments profile has been accepted and validated and is now active. So, ayan, napakabilis lang. So, click natin yung view tax information. So, ayun guys, napakabilis lang niyang ito na yung status natin, accepted na. Okay? Ayan. So, parang magre-reply pa ulit yan para yung maging status niya is maging approved. Hindi ko sure kung hanggang okay na tong status na accepted. Pero, i-monitor na lang natin. So, from your side, i-monitor nyo na lang kung magbabago pa ba tong ganito. Okay? So, yun lang sa pag-update ng Singapore tax information. So, malaking bagay ito guys kasi pag hindi kayo nag-fill out dyan or di kayo nag-submit, 24% tax ang i-deduct sa inyo. So, napakalaking napakalaking kaltas nun sa magiging sahod nyo. So, kung hindi naman tayo mga sikat na content creator tapos babawasan pa ng malaking tax is wala nang mapupunta sa atin. So, ayun guys. So, sana nakatulong sa mga kapwa ko content creators. Ayan, from Philippines or sa ibang other country. Sana makatulong sa inyo. Alright, so thank you guys and abangan natin yung paglabas ng NBA 2K25 sa Android man yan or iOS. Ayan, mag-upload tayo ng update dyan. Okay, alright. Thank you for watching guys.